Welcome to Marco AU Vlog. So ngayon, naisip ko kanina ikwento sa inyo kung saan ba ako nagsimula. During nung pag-aaral ko doon sa La Salle ng Santiago, nagpa-OJT yung teacher namin. Kailangan namin mag-OJT related doon sa course namin, which is marketing. So madami akong pwedeng pagtrabahuan. Pero naisip ko, ang pinaka gusto ko sa sales magtrabaho. Nag-OJT ako dun sa Kia. Yung Kia naman, in-accept naman nila ako. May mga mababait namang ahente na lalapitan kayo o wali kayo dito. Ito yung party ng sasakyan. Talagang ini-introduce kami kung paano magbenta ng sasakyan. So, kailangan kabisaduhin mo yung mga party ng sasakyan, kung ano yung pasikot-sikot, yung mga features niya, kung paano gamitin yung sasakyan. Kaso, siguro 3 months o 6 months, parang naging palamunin lang ako ng kumpanya kasi wala naman akong benta. Kinausap ako ng tita ko na baka gusto mo magtrabaho dito sa kumpanya na to, since na yung kumpanya na to, mas kilala siya, mas sikat siya. Nagpa-interview ako, na kinausap ako, bakit ako kailangan i-hire nila. Ewan ko nga sa Pilipinas, bakit ganyan yung pag-hire, kailangan sobra-sobra yung alam mo. Na-hire naman ako sa company na yon. Mabait yung amo, mabait din yung nag-handle sa akin, si Ma'am MJ. Naalala ko nung nakabenta ako isang van, matagal na yun. Bumili siya ng van. Sabi niya sa akin, ako yung van, nakausap mo doon sa online. Bali yung anak ko yung pinaka nakaka-transaction mo. Ito yung gusto kong sasakyan, may lalabas ko ba ngayon? Sabi, opo. Sabi ko, kompleto nyo ba yung requirement? Then na-close deal ko siya. So ngayon, naglabas siya ng van sa akin. Walang tanong-tanong, magkano, ito down payment, labas natin ngayon. Tapos may inaabot sa akin, bago pa ako, parang 6 months pa lang ako noon. Akala ko bawal mag-tip ng dati. Sabi niya, di ba pagasolina mo yung sasakyan ko? Sabi niya gano'n. Opo, full tank, sabi ko. Sumama ako sa kanila, sinakay nila ako sa van. After nung ginasolinahan ko siya rin nagbayad. Hindi natawa na lang ako. Tapos alam mong ginawa niya? Binulsa niya sa akin yung pera. Tapos nung pagbuklat ko, alam mo kung magkano? 15,000. 15,000 that time, nakakailangan din ako ng pera. 15,000, 15,000. Grabe, yun yung pinakamataas na tip ko sa tala ng pagtatrabaho ko sa buhay ko. So nagtataka ako bakit niya ako binigyan. Siguro na-satisfy siya sa lahat ng ginawa ko, pero ang laki ng 15,000 para sa tip. Thankful ako, pero alam mo yun, parang nakaka-guilty rin kasi may kikitain rin ako sa kanya. Yun yung mga experience ko sa pag-aahente. Masaya na mahirap. Ang pinakaayaw ko lang doon sa trabaho yun, yung tipong magkakaibigan kayo sa labas, sa trabaho, tapos magugulat ka, biglang yung may kausap kang customer, biglang kakamayan, ate, ako yung pamangkin mo, ako yung ganito, ganyan, ganito. Nagko-compute pa ako ng computation doon sa customer na yun. Bago ako. Ako naman paniwala ako na magkamag-anak sila. Hindi naman pala.